Magandang buhay ka, Master. Salamat sa patuloy na pagsusubaybay ng ating kabanata. Ang iyong pag-subscribe sa ating channel ay magiging kaaya-aya. Kabanata 2651. Makalipas ang ilang minuto, hindi na kinaya ni Melody, sinuntok siya ni Jackie mula sa likod. Umikot ang katawan niya at bumagsak sa lupa. Ginawa itong paraan ni Jackie upang ipagpatuloy ang kanyang atake, mabilis siyang napunta sa harapan ni Melody, at itinaas ang kamay nito upang hindi na makagalaw pa. Ang mukha ni Melody ay nagbago, hindi siya makakilos at habang nangyayari iyon isa sa mga tagasunod ni Jackie ang bumati sa kanya, inilibas niya ang mahaba niyang sandata. Ang babaeng iyan ay apprentice ni Sect Master Darby, patayin siya. Ang tagasunod ay tumitig kay Melody. Napakaganda, napakaswerte ng Daryl na yan. Mayroon siyang nakakaakit na babae bilang soulmate niya at apprentice. Ang alam nila ay pagsasayang lang ang pagpatay sa magagandang babae. Sa kabilang banda alam nilang si Daryl at ang kanilang pinuno ay may malalim na alitan. Ayon ay sa pagitan ng buhay at kamatayan. Kaya ang baban iyon ay dapat na mamatay. Maya-maya sumigaw si Jackie. Ayaw niya ang tagasunod ang gumawa nun. Sandali, wag mo muna siyang patayin. Tumaas ang kilay ni Jackie at tumingin sa paligid. Hindi pamilyar ang lugar, isa siyang Green Cloud Sect kaya dapat alam niya ang lugar. Dalhin mo siya sa palibot at tingnan mo kung may makukuha kang impormasyon kay Melody. Opo, Master, sagot ng kanyang tagasunod. Hinihiling nilang hindi patayin ng kanilang master ang babaeng yun, para magkaroon sila ng oral kasama iyon. Maya-maya ilang mga tagasunod ang sumama at nagdala kay Melody sa tunnel. Pakawalan niyo ako, o ang Green Cloud Sect ay hindi kayo mapapatawad. Hindi tumigil si Melody kakasigaw, wala siyang magawa. Nang makita ni Jackie na nakalayo na nagmanga ito, naginhawaan siya. Naglakad si Jackie papunta kay Daryl at pinagmasdan ito. Ang mukha niyang maamo ay napalitan ng galit. Pinahiya mo ako, Daryl, pagbabayaran kita ngayon ng 2 beses, sinuri ni Jackie ang katawan ni Daryl ng dahan-dahan, sa wakas nakakita siya ng beast pouch, ilang spiritual pill. At wala na. Nakakapagtaka, ang taong katulad ni Daryl ay hindi basta-basta lilito sa ganoong lugar. Kung nandito siya mayroong kayamanan dito, curious si Jackie, malakas ang kutob niyang may nakita si Daryl na kayamanan dito. Sino ba namang may alam na wala? Sa mga oras na iyon hindi niya alam na hindi sigurado si Daryl sa lugar na iyon, ang mga taong nakakaalam. Sa sikreto ng lugar na iyon ay walang iba kundi si Woody at ang kanyang kapatid, na kapwa. Tumakbo na. Nakarinig si Jackie ng buntong hininga kay Daryl dahilan para bumalik siya sa wisyo. Nang buksan ni Daryl ang kanyang mata, nakaramdam siya ng kirot sa parte ng kanyang katawan na may sugat. Shit, yung 2 lalaki na iyon ay walang pakialam, swerte at may kapangyarihan ako para protektahan ang sarili ko, kung hindi ay maaaring mapinsala ang aking puso sa mga suntok nila. Nakita niya si Jackie sa di kalayuan. Hindi siya sigurado kung nakangiti ba ito o nakatitig. Sa kanya, naging alerto siya. Nakatitig lamang siya dito. Napaka-sexy ni Jackie at walang lalaki ang makatatanggi sa dating ng katawan nito. Nang sandaling iyon nakasuot si Jackie ng long black dress, ang napak-sexy niyang katawan ay hindi matatanggihan ng kahit sinong lalaki. Nararamdaman din iyon ni Daryl, kahit na may alitan sa pagitan nila na aakit peren. Dito si Daryl. Daryl, sabi ni Jackie sa malamig na boses. Nang dinamalayan ni Daryl na nakatitig lamang pala siya dito, hindi mo inaasahan, tama. Bumagsak ka na naman sa mga kamay ko ng ganong kabilis. Kabanata 2652. Nang sabihin niya iyon, ang maamong mukha ni Daryl ay napalitan ng pagkamuhi, ang mapupulang labi nito ay nakaangat ng bahagya, hindi kumibo si Daryl, tiningnan niya ito mula itaas pababa. Shit, kung hindi ako nawala sa focus nung nakita ko siya. Si Woody at ang kapatid niya ay
Hindi magtatagumpay sa pag-ambush sakin, kinuha ko ang virginity ni Jackie, hindi niya ako. Mapapatawad tumingin sa Daryl sa paligid, hindi niya makita si Melody. Nasaan ang apprentice ko? Sabi niya. Ano sa palagay mo? Ang mukha ni Jackie ay puno ng pang-asar, siya ang iyong disipulo. Sa palagay mo ipalalayain ko siya ng ganun lang. Shit, kinuyam ni Daryl ang kanyang palad. Anong ginawa mo sa kanya? Lalong nasisiyahan si Jackie sa ipinapakitang pag-aalala ni Daryl, ngumisi ito at sinabing. Tingnan mo ang itsura mo, hindi ko siya pinatay, depende sa'yo ang kaligtasan niya. Anong ibig mong sabihin? Sagot ni Daryl ng mahinahon, ang mukha ni Daryl ay walang emosyon, sinisimulan niyang i-activate ang kanyang panloob na enerhiya para mapagaling ang kanyang mga sugat. Anong lugar ito? Anong ginagawa mo dito kasama ang iyong apprentice? Sumagot ka ng totoo at wag mo subukang magtago ng kahit na ano, tanong ni Jackie. Bumantong hininga si Daryl nang marinig iyon. Napag-alaman niyang aksident lang ang pagpunta nila Jackie doon, at sumagot siya. Ang alam ko lang ang lugar na ito ay sa Raksasa tribe, wala na akong alam kung ano pa ang nakatago dito. Totoo ba yan? Ngumiti si Jackie at englakad pante kay Daryl, ang takong niya ay lumapag sa balikat ni Daryl, tumawid siya dito, ginamit ni Jackie ang buong bigat niya, ang manipis ning takong ay dumampi sa balat ni Daryl. Arg! Sigaw ni Daryl, nagsimula siyang pagpawisan kaunting minuto pa para maibalik ang kanyang kapangyarihan ng buo. Alam ni Daryl na bago humilam ang sugat niya, hindi niya dapat bayan na malaman ni Jackie na nagpapagaling siya, kung hindi ay papatayin siya nito. Kaya nagplano siya, magpapanggap siyang mahina para paglaruan si Jackie at bumaba ang panang ganito, at tulad ng inaasahan, tuwang-tuwa si Jackie na makita si Daryl na nahihirapan. Masakit hindi ba? Sabihin mo sakin kung saan masakit, wag mo akong lokohin. Tiningnan niya si Jackie, sinabi niya na ang totoo pero hindi pa rin ito naniniwala sa kanya, at sa mga sumunod na segundo ang mata niya ay parang iikot na at ang dugo sa kanyang ilong ay parang sisabog na sa mga sandaling iyon kahit nakadress si Jackie, dahil sa malapit na distansya ang nakikita niya ay ang maba nitong binti kapag tinaas niya ang kanyang ulo. Sa wakas bumalik na ang kanyang lakas, at nilunok ang laway ng palihim. Pinakalma niya ang sarili niya. Shit, ako ang sikat na tao sa buong Nine Mainland, nakakababa para sakin ang tapak-tapakan ng babae. Daryl, hindi ka pa ba kontento? Hindi ba makapangyarihan ka? Hindi mo inaasahang aabot ka sa ganito isang araw, ano? Sabi ni Jackie nang makita ang reaksyon ni Daryl, sinipa siya nito, ang sipang iyon ay nagdala sa kanya palayo. Shit Jackie, napakalakas nun, kahit na kinuha ko ang virginity mo, nasa ilalim ka ng impluensya ng gamot ni Zhang Ju noon, hindi ko sinasadya. Kabanata 2653. Sinubukan ni Daryl lahat para makatayo, hindi pa rin hinayaan ni Jackie na makatiyo siya ng diretso, sinampal siya ni Jackie. Pak! Ginamit ni Jackie ang buong lakas niya sa sampal na iyon, pakiramdam ni Daryl na manhid ang kalahati ng kanyang mukha, tumulo ang sariwang dugo sa kanyang labi, gusto na gumanti ni Daryl pero hindi pa siya tuluyang magaling, kailangan niya muna magtiis. Daryl, bibigyan pa kita ng isang pagkakataon, kung papayag ka sa mga kondisyon ko, lumuhad ka sa harapan ko at sabihing nagkamali ka, at pakakawalan kita. Hindi sigurado ni Jackie kung nakangiti ba siya habang nagsasalita o mukha siyang arrogant. Anong kondisyon? Tanong ni Daryl ng mahinahon habang pinupunasan niya ang dugo sa kanyang labi. Ngumiti si Jackie at lumapit. Una, lumuhad ka sa harap ko at tanggapin ang pagkakamali mo. Pangalawa, ibigay mo sakin ang Heavenly Halberd at ituro lahat ng teknik na meron ka. Pangatlo, ang lugar na ito ay siguradong may kayamanan, dalhin mo sakin lahat iyon. Nang sabihin niya iyon, mayroon siyang malawak na ngiti sa mukha, bukod kay Daryl, kaaway niya din si Zhang Ju, hindi mawawala ang virginity niya kung di dahil sa taong yun. Nagplano si Jackie pagkatapos niya kay Daryl, makikipagtuos naman siya kay Zhang Ju, pero bukod doon, katulad ni Daryl, makapangyarihan din si Zhang Ju, hindi siya kapareho nito. Hindi siya
Mananalo dito ng mag-isa, ang isang paraan lamang ay kung matututo siya kay Daryl ng teknik. Tumawa si Daryl nang marinig iyon. Si Jackie ay sigurado. Hindi niya lang kailangan ng Heavenly Halberd pero pati ang teknik niya. Naiinis si Jackie nang makita si Daryl nang ngumiti at wala man lang sinabi, "Daryl, wala na. Akong oras makipagtalo sa'yo, lumuhad ka kung ayaw mo ni mamatay, luhod." Galit na galit. Si Jackie nang sabihin ang mga huling salita. Baliw ang babaeng ito, samantalang mabilis na lumapit si Daryl at mabilis na kinuha ang kamay ni Jackie. Hindi niya na hinayaan pa itong magsalita bago niya ito isandal sa pader. Nang inig si Jackie, hindi niya inaakala na, mabilis na malala-recover agad si Daryl ng kanyang lakas. Nataman ito ng 2 beses at agad na naka-recover sa sandaling minuto lamang. Gulat pa rin siya pero pumiglas siya para makaalis pero ang mga kamay niya ay nakalock sa likod gawa ni Daryl. Walang paraan para makaalis siya. Pak! Sinampal ni Daryl si Jackie at maliwanag ang mga salitang sumunod dito. Sect Master Yale. Gustong-gusto mo nagto-torture ng iba, anong pakiramdam kapag ikaw ang tino-torture? At sinampal muli ito ni Daryl. Ikaw. Kinagat ni Jackie ang kanyang labi. Papatayin kita, Daryl. Bumalik sa wisyo si Jackie. Nag-blush siya habang sumisigaw, "Pakawal mo ko ngayon. Pakawalan mo ako. Pakawalan ka." Tingin mo posible yun? Hindi siya pinakawalan ni Daryl. Ngumiti ito at tumingin sa kanya, "Pakawalan ka. Pinakalan mo ba ako nung hawak mo ako kanina?" Napakagatlabi si Jackie, namula siya. Ngumiti muli si Daryl, "Hindi ka na nagsasalita ngayon. Gusto mo laging nasasample. Wag mo sabihing nag-enjoy kang tino-torture." Sinampal muli siya ni Daryl. Ang kaitawan ni Jackie ay mahigpit na nakasandal sa pader. Ang maganda niyang mukha ay puno na ng pawis. Hindi pa rin siya nagsasalita. Anong nangyari? Tumaas ang kilay ni Daryl nang makita ang pababago sa emosyon ni Jackie. Nasira ko ba ang kanyang dignidad at hindi siya makamove on? Bumalik sa wisyo si Jackie nang makita si Daryl na nakatitig sa kanya. Nahihiya siya. Anong gusto mo? Namumula pa rin ang mukha ni Jackie nang sabihin iyon. Nag-aalala siya. Sila lang dalawa sa lugar na iyon. Itong bastos na tay hindi naman siguro iniisip na ******. Kabanata 2654. Anong gusto mong gawin ko? Ngumisi si Daryl at sinampal, muli ito. Sumili ang itisa. Mukha ni Daryl, itinaas niya ang kanyang kamay at ipinukol muli ito, nang inig si Jackie. Hindi siya makakilos. Pakawal mo ako, Daryl. Umalis ka. Hindi mapigilan no Jackie ang sumigaw. Hindi siya makakilos. Ang magagawa niya lang ay sumigaw. Tumawa si Daryl, paano kung ayaw kong umalis? Ngumisi di Daryl at tiningnan ay Jackie. Shit, ninakap niya ang exquisite pagoda ko. 3 taon na ang nakalilipas at iniwan ako para mamatay sa kuweba na iyon, at ngayon gusto niya kunin ang buhay ko. Ngumiti ay Daryl. Habang inaasar si Jackie. Alam kong ayaw mo sakin dahil kinuha ko ang virginity mo pero wag mong kalimutan ikaw. Nang dahilan ng muntikan ko ang pagkamatay, nasa ilalim ka ng impluwensya ng gamot ni Zhang Ju noon. Nag-blush si Jackie. Pinutol niya ang sanpasana nito. Tumahimik ka. Si Daryl ay nanatili at sinusubukan paring asarin siya. Hindi na nag-aalala pa. Si Daryl, hindi niya mapigil ang ngumiti. Okay, wag na nating pag-usapan iyon. Halata ang sitwasyon nila. Si Zhang Ju ay mas lalong naging agresibo. Gusto mong kalabanan siya at ako rin. Nag-aaway tayong dalawa. Hindi ba't mas manda kung mag-KMP-han tayo? Panipi tuldok. MAGKAMPIHAN. Napakagat si Jackie sa labi nang marinig iyon. Imposible para sakin ang makipagkampihan sa iyo ***. Ang taong iyon ay sinira ang puri ko. Gusto ko siyang hatiin ng 2,000 beses at chapchapen siya ng 100,000 beses pa. Paano ako makikipagkampihan sa kanya? Mas nagalit si Jackie. Tinignan niya ng misama si Daryl, kung ang pagtitig ay nakakamatay.
Namatay na siguro si Daryl ng ilang beses, shit. Ang mga titig ni Jackie ay lalong nagpagalit kay Daryl, hindi na niya makontrol ang sarili niya. Sinampal niya muli si Jackie. Ginamit ni Daryl ang buong lakas niya sa sampal na iyon pak. Sumigaw si Jackie sa sakit. Napako si Jackie at hindi makapaniwala kay Daryl. Walang balak tumigil si Daryl at pinagsasampal siyang muli. Jackie, pakiramdam mo tama ka, proud ka pa. Akala mo kaya mong kalabanan si Zhang Ju at ako nang sabay ng mag-isa, sabi ni Daryl. Ang mga salita na iyon ay para magising si Jackie. Ang babaeng ito ay masyadong arrogant, dapat akong gumawa ng paraan para mabawasan ang pride niya. Wala sa plano niya ang mapunta sa ganoong sitwasyon kasama si Jackie. Nang emkitin niya ang cold na mukha ni Daryl, sa wakas ay yumuko si Jackie Binabanyaang. Kanyang ego at kinagat ang labi at nagmakaawa. Daryl, pakawalan mo na ako pakiusap, bakit kita pakakawalan? Sabi ni Daryl nang nakangiti kay Jackie, nagmamakaawa ako Daryl, pakawalan mo ako, paiyak na si Jackie. Tumawa si Daryl, gusto mong pakawalan kita, nakikiusap ka na yan, nang magsalita siya. Kinuha niya ang pill sa bulsa niya. Yun ay ang Heavenly Cult Elixir Pill, mayroon pang mandilan nilang piraso noon si Daryl na kagawa niya lamang kanina. Hando gusto ni Daryl. Naitrato si Jackie sa ganoong paraan pero napaka-arrogant nito, kailangan niyang gumamit nang dahas upang makontrol ito. Hindi na nagatubili si Daryl, isinubo niya ang pill kay Jackie. Ikaw, hando pa babawi ni Jackie ang sarili sa pagkakatulalang inuya niya ang pill at tumingin ng may halong takot kay Daryl, nag-aalala siyang nagtanong. Anong ibinigay mo sakin? Ngumiti si Daryl, yan ay ang pinakamakapangyarihang pill sa mundo, ang Heavenly Cult Elixir. Alam mo na dapat iyon, 10 taon na ang nakakaraan ginamit iyan ng Sect Master para kontrolin niya ang kanyang disipulo. Lumapit siya kay Jackie at pinagmasdan ito. Walang may alam kung nakangiti ba siya. Pagkatapos maubos ng Heavenly Cult Elixir, kung hindi ka iinom ng antidote bago matapos ang 1 taon, ang kaitawan mo ay mananatiling rot hanggang sa mamatay ka at mahihirapan ka. Napakagindi mo, sayang kung mamamatay kang ganyan, ikaw. Kabanata 2655. Nang inag ang katawan ni Jackie nang marinig niya iyon, takot ang pumaloob sa kanya, ang buo niyang katawan ay manunuyo hanggang sa mamatay siya, nakakatakot isipin iyon. Sa sumunod na segundo bumalik sa wisyo si Jackie at tumingin kay Daryl nang may halong takot at galit at nagtanong. Anong gusto mo? Bumantong hininga si Daryl at ngumiti. Simple lang, may dalawa akong kondisyon, una ibalik mo ang bagay na kinuha mo sakin. Anong bagay? Nagpapanggap ka pa rin. Tiningnan ni Daryl si Jackie nang nakataas ang kilay at ngumiti. Yung exquisite pagoda, panipi. Hindi, wala iyon sakin. Kinagat ni Jackie ang labi niya. Tumakbo si Jackie nang mugatan siya ni Zhang Ju. Iniwan enta ang exquisite pagoda sa Endless Sky Organization sa altar. Kaya na kay Zhang Ju ito. Wala sa kanya. Hindi naniwala si Daryl at kinapkapan niya si Jackie. Namutla si Jackie nang maramdamang nakadikit ang katawan nito sa kanya, pero hindi niya ito maiwasan. Nadiskubre ni Daryl ang ilang jewel sa buong mundo sa katawan ni Jackie. Pagkatapos niyang suriin ng 2 beses ito ay hindi niya nakita ang pagoda. Shit, wala talaga dito. Cult Master. Cult Master, nandito na kami. Bumalik ang galit ni Daryl nang makarinig ng sigaw mula sa tunnel, yun ay ang mga tagasunod ni Jackie. Anong nangyayari? Nang dumating sila nakita nila na nakadikit ang katawan ni Jackie sa pader, mukhang hindi ito makagalaw, at hindi nila sigurado kung nakangiti si Daryl habang nakatayo doon, natigilan sila. Hindi na nagatubili pa si Daryl at mabilis niyang isinara ang mga acupoint ng mga tagasunod, lahat sila ay napasigaw ng bahagya, hindi sila makagalaw. Si Daryl, hindi ba't malala ang tama niya?
Sa kapangyarihan ni Cult Master dapat siya ang may kontrol sa sitwasyon. Anong nangyari? Ilang minuto pa lamang pero nahuli niya si Cult Master. Kahit na, sikat si Daryl sa buong Nine Mainland, hindi na nakakagulat na nagkapalit sila ng sitwasyon, lahat sila ay nabigla. Nang inig ang katawan ni Jackie, mukhang dismayado ito. Naiirita siyang tingnan ang tagasunod niya. Akala niya makakaasa siya sa tagasunod sa sitwasyon niya. Pero pinatunayan ng mga ito na mahina sila kaysa sa iba, sa simpleng atake lamang natalo silang lahat ni Daryl. Pakiusap, hayaan mo kaming mabuhay, Sect Master Darby. Oo, tama. Hindi namin kasalanan ito, Sect Master Darby, patawarin mo kami. Nagmakaawa sila kay Daryl, lahat sila ay hindi na mukhang arrogant. Hindi nagpakita ng emosyon si Daryl. Walang nagbago, tiningnan niya ang mga ito. Nasaan ang apprentice ko? Ang mga taong yun ay hinuli si Melody at umalis para mag-imbestiga sa tunnel, pero bumalik silang hindi ito kasama. Hindi makita si Melody kahit saan, nakakapagtaka iyon. Kabanata 2656. Pagkatapos niya magsalita, sumagot agad ang leader. Sect Master Darby, ang babaeng iyon, sorry, ang apprentice mo ay matalino, tumakbo siya ng hindi namin namamalayan, hindi na namin siya nakita kaya nagbalik kami upang humingi ng payo kay Cult Master. Sumilay ang ngiti sa mukha ni Daryl nang marinig iyon. Nabilib siya. Napakatalinong disipulo na gawa niyang makatakas sa paningin ng mga taong iyon. Pakiramdam ni Jackie ay nakakahiya siya, namula siya. Bakit ko dinala ang mga walang kwentang taong ito kasama ko? Panipi. Jackie, sa ming oras na iyon nakangiti na tumingin si Daryl at tumingin sa mga lalaki sa harap niya, sa wakas na asar niya si Jackie, sabihin mo sakin ano ang dapat na gawin ko sa mga tagasunod mo dito. Kinagat ni Jackie ang labi, hindi niya alam kung paano sumagot. Nag-aalala ang mga disipulo, halos umiyak ang mga ito at magmakaawang patawarin. Pakiusap, maawa ka. Pakiusap, buhayin mo kami, Sect Master Darby. Ang leader ay nangangatog ang tuhod. May naalala siya at sinabing, Sect Master Darby, may sasabihin ako sa iyong sikreto, kung pakakawalan mo kami, mukha itong nagsasabi ng totoo. Sikreto. Natigilan siya, ngumiti at nagtanong, anong sikreto, sabihin mo na sakin ngayon. Lahat ng tagasunod ay natakot at pinagpawisan ng malapot. Oo, nakakita kami ng sikreto sa ilalim ng tunnel. Napakalaki ng lugar, hindi kami pumasok doon, kaya bumalik muna kami para sabihin iyon kay Sect Master, sabi ng leader na nanginginig pa ang boses. Pinagmasdan niya ang reaksyon ni Jackie. Hindi niya gustong ibahagi ang sikreto pero wala siyang magawa, ang buhay niya ay nakadepende kay Daryl. Ano? Isang palasyo sa ilalim ng lupa. Excited si Daryl nang marinig iyon, kahit na si Jackie. Nagsimula manginig ang katawan niya at tumingin sa tagasunod. Dapat sinarili na lamang niya ito kaysa sinabi kay Daryl. Kung magsisinungaling kayo, pahihirapan ko kayo, hanggang sa hilingin niyong mamatay na lang, pananakot niya. Hindi po, hindi po. Halos maiyak ang tagasunod habang iwinawasiwas ang kamay. Hindi ako nagsisinungaling, natatindaan ko pa ang daan doon, sasamahan ko kayo. Sana pakawalan niyo kami pag narating na natin ang lugar na iyon. Tinaas ni Daryl ang kilay at tumanggo. Sige, pinakawalan niya ang tagasunod at hinayaan itong mauna at si Daryl ay pumunta sa likod ni Jackie. Lakad. Ngumiti si Daryl habang sinasabi, tingnan natin ang sinasabi ng iyong tagasunod at tingnan kung may kayamanan doon, gusto mo rin malaman, hindi ba? Hinahanap mo ako kanina dahil doon. Degree. Daryl, alam mo na kung nasaan ang kayamanan kaya pakawalan mo na ako, kinagat ni Jackie ang labi at nakiusap kay Daryl. Pero ang buhay niya ay hindi sigurado habang nasa mga kamay siya ni Daryl, wala siya sa mood maghanap ng kayamanan. Hindi sa'yo ang desisyon kung aalis o hindi, ngumiti si Daryl at nagsalita ng walang alinlangan. Binabalaan kita Jackie, wala akong pake kung ibibigay ko o hindi ang pagoda, sakin ka pa rin babagsak sa hinaharap, kung hindi mamamatay ka bago matapos ang taon. Ikaw, natakot si Jackie nang marinig iyon, wala siyang masabi.
Hindi na nagaksaya ng oras si Daryl, kinuha niya si Jackie at sumunod sa mga tagasunod na nasa unahan niya at umalis para mag-imbestiga. Kabanata 2657. Oo, totoo nga. Pagkatapos nila lumkad ng ilang minuto may naalala si Daryl sa lugar at huminto. Nagawa no Melody makatakas kahit binabantayan ito, hahanapin niya ako kap nakaalis na siya, kalahating oras na ang nakalipad pero hindi pa siya bumabalik. Meron bang nangyaring masama sa kanya? Nag-aalala si Daryl. Napagpasayan niyang hanapin muna si Melody. Pagkatapos ng mahigit kalahating oras pinagpawisan na Sai at sa huli hindi peren natagpuan si Melody. Shit, sa mga oras na iyon hando mapakali si Cyril tumingin siya sa paligid niya ni Anino ni Melody hindi niya makita napakalaki ng lugar, shit. Sa wakas lumakas ang enerhiya niya at sumigaw, Melody nasaan ka sumagot ka kung naririnig mo ako. Nagpatuloy lang siya sa pagsigaw pero wala pa ring sumasagot. Hindi. Ang isipin ni Daryl ay puno ng imahe ni Melody. Napakatalino nitong apprentice. Pagsisisihan ko habang buhay kapat may nangyari sa kanya, siya ang una akong apprentice, siguro pumunta si Melody kay Woody at sa kapatid niya siguradong gulo iyon pag nangyari, pag lalo niyang naiiisip lalo siyang nag-aalala, maya-maya nakarinig siya ng ungol kung saan sa harapan nila parang napakalapit nito, napaka-misteryoso. Sinong nandyan? Sigaw niya. Ang nasa tabi ni Daryl na si Jackie ay nervyos at nanginag. At may naalala ang nasa unahan nila, Sectmaster Darby ang tunog na iyon ay parang nagmula sa underground palace nang nasa entrance kami narinig din namin iyon. Hindi ako nagkakamali. Galing sa palasyo sa ilalim ng lupa. Panipi. Tandang pananong. Nang maisip iyon ni Daryl. Tara na sa palasyo. Dahil hindi niya mahanap si Melody titingnan muna niya ang underground palace. Habang naglalakad sila patuloy na hahanap si Daryl sa paligid, umaasang makikita si Melody. Nadismaya siya nang wala siyang makita ni Anino nito. Ilang minuto ang lumipas nakarating sila sa entrance ng tunnel. Ang tunnel ay gawa sa puting bato at bumuo ito ng magandang contrast kumpara sa mga itim na tunnel. Sectmaster Darby andito, sinabi ng pinuno kay Daryl. Tumango si Daryl pero di nagsalita pinangunahan niya ang pagpasok sa tunnel kasama si Jackie M. Ang tunnel ay makipot at unti-unting lumalawak, sa wakas naging malawak ito na parang ang New World Main Street, pero 12 beses itong mas malawak. Nakakabilib. Roar. Maya-maya nakarinig ilan ng gumagaralgal na huni para itong dragon, nagtayuan ang balahibo nila. Sa sumunod na segundo bumalik si Daryl sa ayos at nag-isip. Nang pumasok siya sa tomb ni Lubo narinig niya na ang isang pisyo ay lumitaw, ang pisyo ay isang enchanted beast na nagbantay sa ancient tomb, kapareho kaya nito iyon. Mas mukhang malakas ito kaysa sa kanyang bato. Ano iyan? Nakaramdam ng excitement si Daryl naging alerto siya at binabtyan ang paligid niya. At naglakad muli sila ng ilang minuto, ang nakikita ni Daryl ay isang malawak na city tower sa harapan nila na kaganda. Wow! Sa mga oras na iyon nagakyatan ang dugo ni Daryl sa kaitawan, sa wax nakarating sila sa underground palace pagkatapos nila daanan ng baryo, nasa kalagitnaan na sila ng underground kung hindi siya nagkakamali. Kabanata 2658. Naging emosyonal si Daryl nang dalhin niya si Jackie at iba pa sa malaking baryo sa harapan nila. Shit! Habang nakalagpas na sila sa city tower, nang inag ang katawan ni Daryl nang makita ang nasa harapan nila, natigilan siya, sa oras ding iyon nang inag din sa Jackie at ang iba rin ay nagilan. Lahat sila ay nakatayo at walang ekspresyon sa mukha nakita nila ang isang vast palace malapit sa kanila. Napakalki at mas engrande kaysa sa North Mona Continent Palace. Meron ding plaza sa pagitan nito at sa kinatatyan ni Daryl mas malaki ito kaysa sa mga nakita ng plaza ni Daryl. Mayroong 10 malalaking enchanted beast sculpture sa plaza. May 12 pa at bawat isa ay may nire-representang zodiac sign ang bot sculpture ay mapagitan na 10 metro, mukha itong buhay at totoo para itong mabubuhay, mas lalong. Nasurpresa si Daryl nang may nakitang hindi pangkaraniwang ore pie cut sa sculptures. Nang makita nila iyon lahat sila at napanganga. Wow!
Nakamangha iyon. Sa wakas bumalik sa sarili si Daryl, inilibot ang paningin sa paligid kaysa mag-focus sa entrance ng palasyo. Nakita niya ang isang black dragon, ang buong katawan nito ay covered ng black scaled at meron itong malamig na aura. Alam ni Daryl na ng Scales Dragon ay hindi totoo, gawa ito sa malakas na enerhiya pero mukha itong buhay. Pero hindi nito katulad ang narinig nila. Nakita nila ang isang figure sa taas ng Black-Scaled Dragon, isa itong matandang lalaki na may malakas na aura. Ang matandang lalaki ay mayroong mahabang puting buhok na hanggang balikat, naka-black itong leather jacket. Ang kanyang katawan ay puno ng malakas na aura, lalo na ang kanyang mata, parang nakikita nila ang demonyo sa buong mundo. Katulad ng Black-Scaled Dragon, ang matindang lalaki ay may malakas na enerhiya pero nakaramdam ng guilt si Daryl nang makita ang matandang lalaki. Sino ba ang matandang lalaki na iyon? Siya ba ang may-ari ng lugar? Panipi. Walang magagawa si Daryl kundi bumantong hininga. Sa ilalim ng pressure gawa ng matanda ng gotol si Jackie, lahat sila ay nagulat. Ano? Hindi mapigilan ni Daryl ang sarili na at papunta na siya sa matanda para malaman ang katauhan nito. Tumingin siya sa likod ng Black-Scaled Dragon at natigilan siya. Nakita niya ang isang magandang figure sa madilim na parteming dragon, nakaluhod sila sa matandang lalaki. Ang maganda niya mukha ay puno ng sinseridad at pagrespeto, ang mukha niya ay sobrang ganda. Siya si Clark Ice Zane at iniligates siya ni Daryl kamakailan lang. Gulp. Si Jackie at ang mga tauhan niya ay nakita si Claire, lahat sila ay napalunok ng laway. Ang Raksasa tribe women ay napakalakas, pero hindi nila na-meet ang definition ng kagandahan sa mga mata ng kalalakihan sa mainland, pero kakaiba parents sila, katulad na lang ni Natalie Celtic. Ang reyna ng Raksasa tribe, siya ang pinaka-sexy sa buong mundo. Siya ang perpektong kombinasyon ng babaeng matapang ng Raksasa tribe at pinaka-maingat sa mainland. Si Clark Ice ay wala lang kumpara kay Natalie. Napakaganda, sobrang ganda. Ang mga tingsunod ay natigilan nang makita siya. Bumalik sa wisyo ay Daryl at nakramdam ng kuryosidad sa kanyang puso at hindi niya ito inaasahan. Paano nalaman ng babaeng ta ang lugar na iyon ng Nyun Kadali? Kabanata 2659. Ang mga saloobin ni Daryl ay nag-iba. Ang tatlong magkakapatid ay ang nakakita sa lugar, normal na makita si Clark Ice doon. Tiningnan niya ang kapaligiran na may buong alerto. Narito na si Clark Ice, kaya nandito rin ang mga kapatid niya, nagtatago sa isang sulok, kudlit. Sa sandaling iyon, nakita din ni Clark Ice si Daryl. Isang malungkot na ekspresyon ang sumilay sa kanyang mga mata, ngunit kumalma siya ng napakabilis. Ilang libong taon na ang nakalilipas, at ito ang unang pagkakataon na napakasaya ng lugar na ito. Bigla, nagsalita ang matandang dumadaan sa itaas ng itim na scaled dragon. Sabay tingin niya kay Daryl at sa iba pa. Ang kanyang tinig ay malakas at malinaw, nakakatakot. Nanginginig ang katawan ni Daryl nang marinig ang boses ng matanda. Sa oras na iyon, hindi pa niya alam kung sino ang matandang lalaki, ngunit laking gulat niya nang marinig ang boses nito. Ito ay isang pagbabago lamang mula sa enerhiya, hindi siya totoong tao. Paano siya makakapagsalita? Kudlit. Mula sa kanyang kasuotan, dapat siya ay isang tanyag na tao na nakipagsapalaran sa buong mundo. Sinubukan ni Daryl na huminahon. Pinagsama niya ang mga kamao at yumoko sa matanda. Humihingi ako ng paumanhin, sir, para sa paglabag sa hindi inanyayahan. Tama. Tumango ang matanda at ngumiti kay Daryl habang sinabi nito, nakamit mo ang antas ng langit na pag-akyat sa isang murang edad at napakahinahon mo pa rin. Ito talaga, ano? Si Daryl ay lubos na natigilan, siya ay hindi kapanipaniwala na bigla. Si Daryl lamang ang nakakaalam ng kanyang tunay na kapangyarihan, kahit na si Zubaji ay hindi naisip ito. Ang matandang lalaki na ito ay sumulyap sa akin at nasabi ng wasto ang aking kapangyarihan, panipi. Anong klaseng tao yan? Masyadong nakakatakot iyon, kudlit. Sa sandaling iyon,
Maaaring makita ni Daryl ang anino ng Ghost Valley Sage sa matandang iyon, ngunit mas nakakatakot siya kaysa sa Ghost Valley Sage. Tulog. Makalipas ang ilang segundo, nag-isip ulit si Daryl at nilunok ang isang laway ng laway. Pinigilan niya ang takot sa kanyang puso at yumoko ulit sa matandang lalaki. Pwede ka bang malaman ang pangalan mo, sir? Tumakbo ang puso ni Daryl nang tanungin niya iyon. Sa sandaling iyon, isang ngiti ang lumitaw sa mukha ng matanda. Pinutol ni Clarice ang Sanya Darren, panipi. Tumayo si Clarice at tumingin kay Daryl, Jackie, at sa iba pa sa kanila. Marahan siyang nagsalita. Ito ang ninuno ng tribo ng Raksesa, Quaffo. Nang sinabi niya iyon, puno ng respeto ang mukha ni Clarice. Ano? Sa sandaling iyon, lahat sila ay natigilan. Blonde ka silang nakatingin sa matanda at hindi makapagsalita kahit isang salita. Quaffo. Narinig ko ba iyon ng mali? Ang matandang lalaking iyon ay si Quaffo. Ang bawat isa sa siyam na lupain ay narinig ang tungkol sa kwento kung paano hinabol ni Quaffo ang araw. Alam ng lahat sa kanila ang tungkol doon, maaaring sabihin na si Quaffo ay mas sikat pa kaysa kay Zurong, Ganggang, o kahit nasa banal na magsasaka. Si Quaffo ay tulad ng isang Diyos noong sinaunang panahon. Wow! Bumalik sa kanyang katinoan si Daryl, natulala siya ng higit sa 10 segundo. Pagkatapos, huminga siya ng malalim nang maramdaman niya ang pawis ng buong katawan niya. Hindi niya inaasahan na ang matandang lalaki ay may isang napakalakas na background. Hindi niya inaasahan na si Quaffo ay magiging ninuno ng tribo ng Raksesa. Hindi alam ni Daryl na si Quaffo ay nangungunang mandirigma ni Emperor Zuan Yuan sa mga oras na iyon. Tinulungan niya ang Emperor upang sakupin ang mundo at nagkaroon ng makabuluhang mga kontribusyon sa mga laban. Bukod, ang Quaffo ay naging matapat kay Emperor Zuan Yuan, at siya ang namuno sa tribo ng Raksesa sa pangako ang kanilang buhay kay Emperor Zuan Yuan. Gayunman, pagkamatay ni Quaffo, nawalan ng kontrol ang pinuno ng tribo ng Raksesa, at ang kanilang mga tao ay naging ligaw at mayabang. Bilang karagdagan sana, dahil sa kanilang malupit na kalikasan at pagkasabikang pumatay, dahan-daang ipinagkanulo nila si Emperor Zuan Yuan. Kabanata 2660 Buntong Hininga. Pagkatapos, si Quaffo, na lumulutang sa hangin, huminga ng malalim at tumingin sa paligid niya. Iniwan ko ang aking huling saloobin dito upang ang isang tao ay maaaring magmamana ng aking pamana. Hindi ko inaasahan na kakailanganin kong maghintay ng maraming taon. Habang nagsasalita siya, napunta sa Clarice ang paningin ni Quaffo. Kahit na ikaw ay isang babae, medyo may talento ka. Simula ngayon, mamanahin mo ang aking legacy. Tandaan na magbigay ng kontribusyon sa tribo, tama. Nanginginig ang katawan ni Clarice nang marinig iyon, iba ang naging emosyonal niya. Pagkatapos, nabawi ni Clarice ang kanyang saloobin, nagulat siya nang sinabi niya, "Salamat sa iyong pagkilala, Sir Ancestor, ngunit ako'y nag-aalala na hindi ako sapat na may kakayahang gawin ang responsibilidad na iyon." Si Clarice ay may banayad na katangian, hindi katulad ng karamihan sa mga kababaihan ng tribo ng Raksesa. Natigilan siya nang malaman niyang gusto ni Quaffo na tanggapin niya nang bigla ang legacy niya. Sa parehong oras, naguguluhan din sina Daryl, Jackie, at ang iba pa. Nais ni Quaffo na ipasa ang kanyang pamana sa isang Raksesa na babae. Siya ay isang sinaunang Diyos, isipin kung anong kapangyarihan ang mayroon siya. Tumawa si Quaffo. Pagkatapos ay ngumiti siya habang seryosong nakatingin kay Clarice, ang kanyang paningin ay napuno ng paghanga at kabaitan. Ikaw lang ang tao mula sa tribo ng Raksesa dito. Kung hindi mo ito tinanggap, sino pa ang tatanggapin? Tumanggaw si Clarice nang marinig iyon. Sige, susundin ko ang utos mo, Sir Ancestor. Mabuti. Si Quaffo ay natuwa, tumanggaw siya bilang papuri. Tapos, tumingin siya kay Daryl. Ang natitira sa iyo ay medyo pambihira din, at nagtitiwala ako na ikaw ay mabait na tao. Sa
proseso ng pagpasa ng aking kapangyarihan sa pamana, wala kaming anumang makagambala. Marahil kayong lahat ay kayang bantayan kami sa oras na iyon. Ano ang gagawin sa tingin mo? Panipi. Iyon. Sa sandaling iyon, lumiwanag ang mga mata ni Jackie at ng kanyang mga tagasunod, ang ilan sa kanila ay nag-alanganin. Si Quaffo ay isang sinaunang Diyos, sino ang hindi may inggit kapag may ibang maaaring manahin ang kanyang pamana. Kaya't, kahit na may mga iniisip si Jackie sa kanyang puso, hindi niya pa nang ahas na ipakita ito. Gayunpaman, maipapasa lamang ni Quaffo ang kanyang pamana sa isang tao mula sa tribo ng Raksasa. Pinili ni Quaffo si Clarice. Pinakamahalaga, ang kapangyarihan ni Quaffo ay sumisindik pa rin kahit na siya ay isang piraso lamang ng memorya. Walang lakas ng loob si Jackie na magnakaw sa kanya. Sige, huwag kang mag-alala, sir. Hindi man lang nag-atubili si Daryl. Naisip ni Daryl na si Quaffo ay isang nakatatanda, at sa makatuwid, dapat niyang sundin ang mga kagustuhan ng matanda. Bukod, si Daryl ay isang mapagbigay na tao, hindi man. Niya naisip na magnakaw ng kapangyarihan. Mahusay, mahusay, panipi. Natuwa si Quaffo nang marinig ang kasunduan ni Daryl. Tumanggo siya bilang isang paraan upang purihin si Daryl. Pagkatapos, sinenyasan niya si Clarice na simulan ang proseso upang maipasa ang kanyang lakas. Tinupad ni Daryl ang kanyang pangako, pinangunahan niya si Jackie at ang iba pa upang magbantay sa pasukan. Daryl. Kinagat ni Jackie ang kanyang mga labi at tinanong ng isang katanungan upang linisin ang kanyang mga pag-aalinlangan. Ang pamana ni Quaffo ay hindi isang bagay na normal. Alam mo na ang Raksasa Tribistra ay mahusay sa mga digmaan. Nagkaroon lamang sila ng mga pakikipag-usap sa kapayapaan kasama ang siyam na lupain dahil walang pagpipilian dahil sa sitwasyon. Gayunpaman, sa sandaling minana ng babaeng iyon ang kapangyarihan ng pamana ni Quaffo, ang Raksasa Tribes ang kapangyarihan ay tataas ng malaki. Iyon ay hindi magandang balita sa amin. Kahit na malakas si Quaffo, dapat mo siyang talunin batay sa iyong kapangyarihan. Kung nais mong kunin ang kanyang kapangyarihan sa legacy, pagkatapos ay gagana kami sa iyo. Ano sa palagay mo? Seryoso ang hitsura ni Jackie. Ang kanyang paningin ay hindi nakatuon, hindi siya naglakas loob na tumingin sa mga mata ni Daryl. Si Jackie ay isang matalinong babae, at marami siyang mga ideya at saloobin. Ang antas niya ay ang talino ay mas malaki pa kaysa kay Yvette, kahit na pinilit siya ni Daryl na ubusin ang Heaven Cult Elixir, at wala siyang pagpipilian, hindi pa rin siya kumbinsido sa kanyang puso. May plano si Jackie, pasimulan niya si Daryl na kunin ang kapangyarihan ng legacy at tambangan siya sa pinakahimagsik na sandali. Hanggat natalo niya si Daryl, makakakuha siya ng pangontra sa Heaven Cult Elixir mula sa kanya. Hindi na siya magiging kontrolado ni Daryl kung mayroon siyang antidote. Kabanata. Magandang buhay ka, Master. Salamat sa patuloy na pagsusubaybay ng ating kabanata. Ang iyong pag-subscribe sa ating channel ay magiging kaaya-aya.